Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, price ceiling sa imported na bigas ipapatupad ng Agriculture Department. Kung magkano, alamin. Agriculture at Trade Department nag-inspeksyon sa presyo ng mga produkto sa ilang pamilihan. Tradisyonal na vendennur sa palasyo, pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bukas. Pasok sa gobyerno at eskwelahan sa Maynila at Pasay City, suspendido sa Lunes dahil sa National Rally ng Iglesia ni Cristo. Alamin natin ang mga plano ng Tourism Department para sa taong 2025. At Traslasyon 2025 naging mapayapa ayon sa Philippine National Police kahit inabot ng mahigit 20 oras bago nakabalik sa simbahan ng Quiapo. Una po sa ating mga balita, epektibo na sa January 20 ang maximum suggested retail price ng mga imported na bigas. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Isaiah Mirafuentes. Kada buwan, 2 beses nagpupunta ng grocery si Eliza. Marami raw silang nakatira sa kanilang bahay at pinagkakasya nila ang 12,000 pesos na budget nila sa grocery kada buwan. Kung titingnan, malaki ito. Pero tila kakarampot lang ang nabili ni Eliza. Kaya nangangamba siya kung tataas pa ang presyo ng bilihin. Siyempre mahirap naman po, lalo na po sa kagayan namin. Walang ganong trabaho, mahirap po. Pero ayon sa Department of Trade and Industry, posibleng tumaas pa ang presyo ng mga bilihin. Pero paniniguro nila, hindi ito aabot sa 5%. Actually, itong mga manufacturers na to, they really also understand the plight of the consumers. So, nakakaintindi sila. So, we also have constant conversations and constant meetings with them. Ilan sa mga inaasahang tumaas ay tinapay, sardinas, noodles, kape at gatas. Habang ang Department of Agriculture ay magtatalaga ng maximum suggested retail price sa imported rice. Ayon sa DA, simula January 20, 58 pesos na ang pinakamahal na imported rice. We cannot set it. We will recommend to the President price ceilings. Ang Presidente ang mag-deklara ng price ceiling. Sa ngayon kasi, umaabot sa 65 pesos ang halaga ng imported na bigas. Makikipag-ugnayan din sila sa mga supermarket para masigurong masusunod ang presyo na nakalaan sa mga imported rice. Unti-unti na rin sinisimulan ng DA ang pagbebenta ng sulit rice sa halagang 36 pesos. At sa pamamagitan nito, mahatak pababa ang presyo ng bigas. Maybe a little because of course, if more people buy the sulit rice, then the demand shifts. Mag-move yung demand from this 5% rice to sulit rice. So, inaasahan na magkakaroon ng full launching ng sulit rice sa mga susunod na araw. Mula sa PTV, Isaiah Mirafuentes, Balitang Pambansa. Positibo ang Department of Agriculture na makakabawi ang lokal na produksyon ng palay ngayong taon. Makaraan dumaan ang tagtuyot, sunod-sunod na bagyo at pagsabog ng Bulkang Kanlaon noong 2024. Target ng DA na maabot ang produksyon ng 20 milyong metriko tonelada ng palay ngayong taon. Sa tulong ito ng 30 bilyong pisong ayuda para sa pagpapasigla ng produksyon ng palay sa ilalim ng inamyendahang Rice Tarification Law. Inaasahan ring bababa ang dami ng inaangkat na bigas kapag gumanda na ang ani ng lokal na palay. Nakamandato at ang focus namin ay ang lokal na produksyon. Yung importation kasi, that's entirely out of the government hand. That's a business decision ng ating mga importers at saka ng traders. Nakatakda magkaroon ng virtual trilateral meeting sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., outgoing US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba. Kinumpirma ito ng Presidential Communications Office. Magaganap ang pulong sa linggo, Enero 12. Sa ngayon ay wala pang inilalabas na impormasyon kung ano ang magiging agenda ng meeting.
Matatandaan, nagkaroon na rin ng trilateral summit ang tatlong leader sa Washington noong nakaraang taon kung saan tinalakay ang ilang issue tulad ng kooperasyon sa seguridad, infrastructure development at regional economic resilience. Nakatakda rin pangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tradisyonal na Vendonneur sa Palasyo bukas. Makakasama dito ng Pangulo ang mga opisyal ng pamahalaan at mga miyembro ng diplomatic community. Ang okasyong ito ay isang pagkakataon para sa Pangulo na magbigay ng mensahe ng pasasalamat at ipahayag ang mga layunin ng bansa para sa darating na taon. Gayon din ang pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas sa iba't ibang bansa. Magsasagawa ng bilateral meetings in the Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Japanese Foreign Minister Iwaya Takeshi sa nakatakda nitong state visit sa Pilipinas sa darating na January 14 at 15. Ilan sa pag-uusapan ang political, defense, security, economic development, cooperation at iba pang mutual concern. Inaasahang magpapalitan ng pananaw ang dalawang opisyal kaugnay sa regional at international development. Inaasahan din muling pagtitibayin ng Pilipinas at Japan ang mutual commitment sa pagpapaigting ng strengthened strategic partnership para sa mga bagong oportunidad. Noong Hulyo 2024, unang nilagdaan ng Pilipinas at Japan ang Reciprocal Access Agreement tungo sa ligtas at mapayapang Asia-Pacific. Sinuspinde ng Malacanang ang pasok sa mga ahensya ng gobyerno, maging ang mga klase sa lahat ng antas sa syudad ng Maynila at Pasay sa Lunes dahil isasagawang National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo. Batay sa Memorandum Circular Number 76 na pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin, layo ng kautosang ito na maging maayos ang naturang aktibidad at hindi maabala ang mga may pasok sa trabaho at eskwelahan. Magpapatuloy naman ang operasyon ng mga ahensyang kailangan maghatid ng pangunahing serbisyo, mga tumutugon sa sakuna at iba pang mahalagang serbisyo. Ang suspensyon ng trabaho sa mga pribadong kumpanya at opisina ay pinauubayan naman sa pasya ng kanilang mga pinuno. Inilatag ni Department of Tourism Secretary Cristina Frasco ang mga programa at plano ngayong taon ng ahensya na makatutulong sa pagpapaunlad ng turismo ng bansa. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Alan Francisco. Paiigtingin ng Department of Tourism ang hakbang nito para paunlarin ang sektor ng turismo ngayong 2025. Sa programang Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ni Tourism Secretary Cristina Frasco na hindi lang sila magiging limitado sa tourism promotion, kundi ipagpapatuloy rin nila ang tourism development at tourism investment. Nakikipagtulungan sila sa pribadong sektor para matiyak na mas dadami pa ang mga accommodations o istruktura sa Pilipinas na mag-aasikaso sa mga foreign tourist. We are very grateful that the Philippine Hotel Owners Association has committed to work with us in implementing the Philippine Hotel Infrastructure Strategic Action Plan na na-launch natin to address the growth in room keys. Sabi ni Secretary Frasco, patuloy nilang bibigyang pansin ang mga programa na magtataguyod ng kultura ng mga Pilipino. That is through the continuation of our Philippine Experience programs. These are heritage, culture, and arts caravans na dinala na natin sa 11 regions. Kaugnay nito, dadalhin nila ang tinatawag nilang Philippine Experience Program sa lahat ng rehiyon sa bansa. Magkakaroon din sila ng mga karagdagang tourism rest areas tulad ng malilinis, maganda at mababangong restrooms o palikuran. Para sa ating mga turista all over the country, with 10 constructed, 22 ongoing, and 60 more forthcoming for various LGUs in Luzon, Visayas, and Mindanao. Magtatayo rin ang Tourism Department ng Tourist First Aid Facilities sa iba't ibang isla ng bansa para mas umayos pa ang tourist experience. Pagkakataon din ngayong taon na maisama ang bansa sa global stage sa Osaka World Expo 2025. The Philippines is mounting a pavilion with the theme Woven, featuring the weaving traditions and weaving communities of the country and all of the regions of the Philippines and the highlights of these destinations, including the sites, the products, and the like. Asahan din ang gastronomy tourism o ang pagtataguyod ng turismo sa pamamagitan ng mga masasarap na pagkain at inumin. Plano rin nilang magdagdag ng cruise tourism destinations, dive tourism at iba pa. Kasama na rin ang pagpapaunlad ng tourism infrastructure
at marami pang iba. Mula sa PTV, Alan Francisco, Balitang Pambansa. Abiso po sa mga motorista, inanunsyo ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na isasara ang mga kalsada malapit sa Quirino Grandstand kung saan inaasahang gaganapin ang National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo sa Lunes. Samantala, isasara na ngayong linggo ang bahagi ng Mindanao Avenue sa Quezon City na magtatagal hanggang 2028. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Bernard Ferrer ng PTV Manila. Magde-deploy ang Metropolitan Manila Development Authority MMDA na mahigit 1,000 tauhan at 81 kagamitan para sa nakatakdang National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo sa Lunes. Tinatayang 1 milyong individual ang dadalo sa aktibidad mula sa iba't ibang lalawigan. Isasara naman ang ilang daan kabilang ang Katigbak Drive, South Drive, Rojas Boulevard mula UN Avenue hanggang P. Burgos, TM Calao, Bonifacio Drive mula P. Burgos hanggang Andes Circle at Maria Orosa. Pinapayuhan ng mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta tulad ng UN Avenue at Quirino Avenue. Inirekomenda rin sa mga truck na dumaan sa Quirino Avenue, Lacson, Kapulong at Road 10. Ilang kalsada magiging designated parking areas para sa naturang aktibidad. May babala naman ang MMDA. Although i-allow natin yung street parking, 1 lane lang po. Hindi po pwedeng sakupin yung buong karsada na wala ng ibang makakadaan. So anyone na magbabiolate, i-issuean po natin ng ticket. Kung walang driver, ipatotoo ko po yan. Samantala ngayong linggo, sisimula na ang pansamantalang pagsasara ng Mindanao Avenue sa Quezon City. Bahagi ito ng konstruksyon ng Metro Manila Subway Project, partikular ang Tandang Sora Station na ikatlong subway station na gagawin sa northern portion ng Metro Manila. Nagpapatuloy ang konstruksyon ng North Avenue at Quirino Highway Subway Station. Magamit na rin ng mga motorista ang Mindanao Avenue northbound diversion road simula bukas. May traffic rerouting na rin upang hindi maabala ang mga motorista. Inaayos na rin ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang traffic management plan para sa gagawing rehabilitasyon ng southbound ng EDSA. Sisimulan ang rehabilitasyon sa Marso at inaasang matatapos ngayong taon, kabilang sa gagawin ang drainage at pavement. Mula sa PTV, Bernard Ferrer para sa Balitang Pambansa. Nagkaloob ang Department of Science and Technology o DOST ng mga teknolohiya na makakatulong sa pagpapabuti ng pag-aaral ng mga may kapansanan sa bayan ng Odjongan sa Romblon. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Paul Jason Foss ng PIA Mimaropa. Nagbigay ng computer tablets at Wi-Fi router ang Department of Science and Technology Mimaropa sa pangunguna ng DOST Romblon sa 3 paaralan sa bayan ng Odjongan, Kamakailan bilang tulong sa pag-aaral ng mga estudyanteng nasa ilalim ng Special Needs Education o SNED curriculum. Ang nasabing device ay equipped ng DOST Starbucks program, isang digital library na magagamit ng mga estudyante sa pag-intindi ng science and technology, mathematics at engineering. Itong gadget na ito, ang intention nito ay makapag-access yung mga bata sa tinatawag naming Digital Science Library or what we call Starbooks. Yung Starbooks, ito ay yung science and technology, academic, and research-based openly operated kiosk. Hindi lang ito para sa mga bata na may special needs, kundi ito'y para sa lahat. No? Personal na Proyektong ito po ay initial lang ito sa isang mas malalim at mas mahabang plano para sa Odjongan. Dahil ang bayan po ng Odjongan ay napili na isa sa mga beneficiary ng ating smart and sustainable community. malugod naman itong tinanggap ng mga guro ng Special Needs Education Curriculum dito sa bayan ng Odjongan at sinabi na ito ay malaking bagay sa pag-aaral ng mga PWD dito sa bayan. Mula sa Philippine Information Agency Mimaropa, Paul Jason Foss para sa Balitang Pambansa. Bayan, huwag po kayong bibitiw at magbabalik ang Balitang Pambansa. Ito ay kwento ng isang benepisyaryo na sa halos 3 dekada ay inalagaan ang kanyang lupa sa pag-asang balang araw ay maaari na niyang tawaging tunay na kanya. At sa taong ito, sa wakas ay nakamit na rin niya. Ko si Orlando Ramos sa 68 ang edad. Nagapuyo diri sa Barangay Santa Fe, sa Baga Sibugay Province. O isa ko sa mga ARB beneficiaries.
Ayon sa kanya, ang paghihintay ay may kasamang mga pagsubok habang inaalagaan niya ang kanyang sakahan simula noong 1995. Ito ang kanyang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan dahil hindi niya natapos ang kanyang edukasyon. Noong ika-24 ng Mayo, isa siya sa mga personal na nakatanggap ng titulo sa isang okasyon na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tulong ng Department of Agrarian Reform. Mahigit 8,000 titulo at 12 ektarya ang naibahagi sa mga magsasaka ng Zamboanga mula nang nanungkulan si Pangulong Marcos noong Hulyo 2022. Noong araw na ito, nakamit ni Orlando ang kanyang pinakaaasam na titulo para sa mahigit 2 ektarya ng lupang kanyang sinasakahan. Salamaton ko sa atong Agrarian Secretary, walay lain kundi si Conrado Estrella, sa programa sa Agrarian Reform. Labaw na gyud sa atong presidente nga si President Bongbong Marcos. Kung naisa pa nga sa iyang ama, diin mismo dito siyang ama nagsugod ang agrarian programa. Nakakaasa naman po kayo sa budget na ito. Ipapagpatuloy at papalawigin pa natin ang ating serbisyo sa inyo alinsunod sa ating Philippine Development Plan ng 2023 to 2028. Titiyakin namin na mananatiling prioridad ang social services. Kasama na rin dyan ang edukasyon ayon sa mandato ng ating saligang batas. Pati na rin ang kalusugan. Sisikapin din po natin na ipagpatuloy at ipapagpapatupad ang ating economic services kasama ang infrastruktura at agrikultura upang mapalakas pa ang ating ekonomiya at malabanan ang kahirapan na dulot ng pagtaas ng presyo ng bilihin at kalamidad. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa anumang sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan sa katawan. Samahan din ang mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng personal protective equipment at mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Karamihan sa amin ay nag-asawa na lang, walang pinag-aralan, hindi po kami educated. Bakit ipinanganak ako na IP ako na parang walang mga opportunity na para sa amin? Nagbabaon kami, kanin lang, ang ulam, bagoong, gano'n. Talagang wala nang kaya ang magulang ko. Hango sa kwento ng mga totoong tao. Tahanan ng mga award-winning documentaries. Public Eye sa PTV. Payapang naidaos ang Traslasyon 2025. Pasado alauna na ng madaling araw na makarating ang andas sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazarene sa Quiapo. Ang detalye niyan sa Balitang Pambansa ni Vel Custodio.
4:41 na madaling araw kahapon ng umandarang andas ang Jesus Nazareno mula Quirino Grandstand. Dumating ito sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno kaninang 1:26 a.m. Tumagal yan ng halos 21 hours. Mas matagal yan ng 6 na oras kumpara noong nakaraang taon. Nagpatagal sa prosesyon ng balyahan, tulakan at pagpupumilit ng mga deboto na umakyat sa andas. Mahigit 8 milyon ang bilang ng mga dumalo sa aktibidad ng pista ng Jesus Nazareno. Marami kasing factor na kinukonsider. Unang-una yung pagsimula pa lang natin doon sa Quirino Grandstand, medyo nabalahaw na yung ating andas. Marami kasing factor na kinukonsider. Unang-una yung pagsimula pa lang natin doon sa Quirino Grandstand, medyo nabalahaw na yung ating andas. And pangalawa, nandun pa rin dahil siguro sa paniniwala ng ating mga devotee na kababayan, talagang pilit pa rin lang inaakyat yung andas. Nakakatuwa naman kahit ganun na nangyari, at least hindi naman nasira yung andas. And despite na naputol yung tali talaga at early stage ng ating translasyon, makikita natin na nagawan pa rin paraan at nadala pa rin dito na maayos. Sa kasagsagan ng prosesyon, naputol na ang lahat ng mga lubid ng andas. Tanging ang pagtutulak na lang ng ihos ang nagpausad sa andas ng Jesus Nazareno. Unang naputol ang lubid sa Finan Street patungong Ayala Bridge. At muling naputol ang isa pang lubid pagdating sa San Sebastian. Mag-aalas sa isang hapon nang mangyari ang dungaw sa San Sebastian Church na nagtagal ng 1 oras. Sumunod na nitong tinahak ang mga daan patungong Plaza Miranda. Bahagyang tumagal ang andas sa Villalobos Street bago pumasok sa Plaza Miranda dahil sa pumagilid ang andas. Nagtulungan naman ang mga deboto para maibalik ito sa gitna nang maipasok na sa Plaza Miranda. Nagbantay sa traslasyon ang 14,600 na security personnels. Mula yan sa pinagsamang kawani ng NCRPO, PNP Region 3 at 4A, Philippine Coast Guard at Bureau of Fire Protection. Bukod diyan ang 5,000 emergency preparedness and response. Kabilang ang Office of Civil Defense, CDRRMO at Metro Manila Development Authority. May naitalang 1,403 minor injuries pero agad naman silang nabigyan ng karampatang lunas. May mangilan-ngilan ring nahuling lumalabag sa liquor ban. Wala namang lumabag sa gun ban ng Maynila. Ayon naman sa opisyal ng simbahan, mas naging masunurin ang mga deboto sa traslasyon ngayong taon. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Welcome para sa Office of Civil Defense o OCD Central Visayas ang pagdideklara ng State of Calamity sa Negros Oriental kasunod ng pagputok ng Bulkang Canlaon. Binigyan din ni OCD Central Visayas Director and Vice Chair of Task Force Canlaon, Joel Erestain, ang kahalagahan ng deklarasyon. Magbibigay daan din anya ito na mapabilis ang pagkuha ng resources at makapagbigay ng agarang tulong sa mga residenteng naapektuhan. Dagdag pa niya, hindi lamang ito makatutulong sa mga agarang paglilikas, kundi pinahuhusay din ang kahandaan ng mga kalapit na munisipalidad. Nagsagawa ng reenactment ang mga taga-Dagupan City ng pagdating ni General Douglas MacArthur sa Pangasinan noong World War II. Ito ay matapos ang mahabang debate kung saan ang eksaktong pagdaong ng general sa lalawigan. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Ricky Casipit ng Radyo Pilipinas, Dagupan. I shall return. Yan ang sikat na pahayag ni General Douglas MacArthur nang maglanding ang kanilang hukbo sa Palo Leyte sa kasagsagan ng World War II noong 1944. Pero kung ang January 9, 1945 na landing ng general ang pag-uusapan, tila ngayon lang natuldukan ang mahabang debate kung saang eksaktong dumaong si MacArthur sa Pangasinan. Batay sa military document mula kay James Zobel, isang archivist ng MacArthur Memorial Park sa Norfolk, Virginia, sa bahay ng Tondaligan Blue Beach na bahagi ng Lingayen Gulf, dumaong ang general. Mahalaga ang kumpirmasyong ito dahil ang MacArthur Landing ang naging hudyat ng tuluyang paglayan ng Luzon mula sa kamay ng mga Hapon. Ang layunin nito, una sa lahat, ay turuan ang mga tao tungkol sa ating nakaraan at kilalanin ang katapangan ng ating mga ninuno na nakipaglaban para sa ating paglaya.
At dahil ika-80 anibersaryo ng muling pagbalik ni MacArthur sa Pilipinas, isinagawa ang reenactment upang malaman ng mga kabataang Dagupeño ang kahalagahan nito. Ipinakita rin sa aktibidad ang proposed General Douglas MacArthur Park na layong ipreserba ang kasaysayan. Mula sa Radyo Pilipinas, Dagupan City, Pangasinan, ito si Ricky Kasipit para sa Balitang Pambansa. Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilang opisyal ng pamahalaan para pag-usapan ang mga guidelines para sa mga programa at proyekto sa ilalim ng 2025 National Budget. Kabilang sa mga nakapulong ni Pangulong Marcos Jr., sina Executive Secretary Lucas Bersamin, NEDA Secretary Arsenio Balisacan, Budget Secretary Amena Pangandaman, Social Welfare Secretary Rex Gatchalian at Labor Secretary Bienvenido Laguiesma. Ginawang tagapaghatid ng edukasyon sa isang isla sa La Union ang bangkang pangkabuhayan na tinawag na Bangkarunungan. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Anthony Ian Reyes ng PIA Ilocos Region. Dating benepisyaryo ng Alternative Learning System o AL si Jared Doctolero. Ngayon siya na ang operator ng bangkang binansagang Bangkarunungan. Proyekto ng Bawang North District ng Schools Division of La Union na may layuning dalhin ang edukasyon sa isla ng Solomon sa bayan ng Bawang. Sa pamamagitan ng Bangkarunungan, mas napapadali ang paghatid sa mga guro ng ALS patungo sa isla kung saan may 26 na kabahayan at 89 na individual na karamihan ay salat sa buhay at karunungan. Diyaman nak gayam de naging project ti ALS nga Bangkarunungan. Nadakkel ti may tulong na para kanyami, lang para kanya, para teachers, then para hanap buhay para ti pamilya. Kaya't malaking tulong ang pagkakaroon ng proyektong Bangkarunungan sa mga guro, lalo na sa mga benepisyaryo ng proyekto. Kaisip tayo ng isa programa na Bangkarunungan para mapabot natin ng edukasyon sa Isla Solomon CLC na kung saan ayun ay functional na ngayon at nagagamit na ngayon ng natlong teachers ng Bawang North District. Graduarak mo high school ka dati ng katana nakatulong sa eskwela. So dadaw mo da sir nga may quality nga pati als. So siyempre kap mo kanyada. No may tuloy ko yung pinag-eskwela sir para makagraduarak high school. Ang bangkang ito ay hindi lamang guro ang lulan. Lulan din ito ang pag-asa para sa mga pangarap ng mga taga-Isla Solomon. Mula sa PIA Ilocos Region, Anthony Ian Reyes naguulat para sa Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Philippine Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po, si Joshua Garcia. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.